So guys, alamin natin yung consumption nitong aircon nga na AUX 2 horsepower inverter type. So kung June na kasi, June 2024 na, at halos hindi na to ginagamit dahil maulan na nga. Bihira na lang kapag sobrang init, humid. Tingnan natin yung consumption niya. Ng previous month niya, ng April. Tingnan natin yung April saka May. Sama na rin natin siguro yung March. Yan yung June. Tapos hindi na siya ganong ginagamit. Tuwing mainit na lang dahil nag-start na nga umuulan. Yan, may mga bunging araw din na hindi na ginamit dahil maulan na nga agad. At kung may kita nyo magkano sa May, ang usage sa May ay walang figure tingnan natin. March, konti lang. April, May, bumaba na nga. So, i-compute natin ang Meralco. Sabihin natin ang Meralco ay 12 pesos per kilowatt. At itong April nga ay 187.73. Multiply natin ng 12. 2,000 yung bill. 2,252. Sabihin na natin 2,300. And 2,300 sa buwan ng April. Ito, buwan ng April. At sa buwan naman ng May ay may consumption na yung ganun din. Sabihin na natin kasi 2,200 naman sa buwan na May. So bumaba na ng 100 pesos. So 2 horsepower to na AUX. Ito yung basic, yung walang wifi. So 2,300, 2,200 sa buwan na to. So malakas siya. Malakas talaga tong aircon na to, pero hindi naman yun yung dahilan kung ba't pinili ko to. Tapos wala nga siyang eco mode. So tuloy-tuloy lang siyang naka 600 watts kapag mahina. So kapag mahina siya, naka 600 watts lang yung consumption niya. Kapag nakaset siya sa 30 Celsius kasi yung nakaset. Kasi masyadong malaki yung 2 horsepower para sa sala, sa ginagamitan na yan. So hindi naman kailangan sobrang lamig, kailangan lang komportable. So mga temperature nun 28 pag nakaset siya ng 30. Tapos pag sa bandang baba, ang lamig ng sahig, mga nasa 26 sa may sahig banda. So ganun yung paggamit namin ng aircon na yan. Tapos nakaset lang siya ng hindi siya naka-automatic, nakaset lang yung fan niya ng lowest. Kasi yung automatic, kapag nagbukas ka ng pinto, lalakas yung mag-high yung settings niya. Kasi mawawala nga yung lamig. Mawawala yung lamig kasi lumabas. Hindi na pumasok na kasi may mga init na papasok. At syempre may lalabas nga sa pagbukas ng pinto. Kaya ang ginagawa namin ay naka-low lang.
lagi. So, mas mura yung ibang brand at may eco mode pa, pero binili ko to dahil sa warranty niya, kasi nga plano ko siyang gamitin araw-araw. Yan, plano niyang i-on araw-araw, kaya lang hinihintay pa yung upgrade ng solar. Medyo ang hirap kasi mag-schedule dun sa contractor. Hanggang ngayon di pa rin nakakabit o hindi pa ako nabibigyan ng schedule para sa pag-install ng upgrade ng battery. So, ayun lang naman. Nakita nyo na, 2,200 yung consumption, 2,300 ang isang summer. Itong summer na to, napakainit ng summer na to. Tapos yun, ang dami ng asong nagpapalamig niyan. Mga 20 na aso ko nagpapalamig dyan, tas tao pa sa sala. At sakto lang yun, 30 nga. Pwede naman lamigan, pero syempre lalakas yung konsumo. Next time na natin gagawin yun kapag dumating na yung upgrade ko na solar. Upgrade na. Subukan natin yung mga ganun. Tapos yung dry, gagawin ko rin ng video yung dry versus cool. Abangan nyo na lang, subscribe kayo. Kasi tinesting ko siya nung sobrang humid. Nagta-thunderstorm. Nag-set ako sa dry. So hanggang dito na lang to. Alam nyo na yung consumption. Gaano kalakas na kuryente tong AUX 2 horsepower inverter. Hanggang sa muli. Bye.